Ang gabing tinawag ako ng sarili kong anak na kasambahay sa sarili kong bahay, sa harap mismo ng kanilang mayayamang kamag-anak. Ang kahihiyang iyon, ang hiya na iyon, muntik na akong ikamatay. Sa loob ng maraming taon, ginampanan ko ang papel ng ilaw ng tahanan. Nagpatakbo ng budget, inalagaan ang bahay para maging perpekto kahit pa binayaran ko ang kanilang kasal, bilihin, nakatira. Pero para sa kanila, ako ay ingay lang sa background. Isang taong pwedeng balewalain. Hanggang sa araw na napagdesisyonan nila na tuluyan na akong wala ng silbi. Umalis ako noon na ang dala ko lang ay ang aking pitaka. Gusto nila akong paalisin, paupuin sa katahimikan. Ngayon naman, kukunin ko ang higit pa sa aking bahay. Kukunin ko ang aking dangal. At bibigyan ko sila ng isang aral na ikukwento nila sa kanilang mga apo. Kung naramdaman mo na rin ang pakiramdam ng pagiging estranghero sa sarili mong tahanan, i-like at i-share ang video na ito. At huwag kalimutang mag-comment sa ibaba. Saan po kayo nanonood? Gusto kong marinig ang inyong mga kwento. Minsan, hindi ang sakit ang pinakamasakit, kundi yung mga taong inaakala mong nandyan para sa iyo ay biglang naglalaho kapag pinakakailangan mo sila. Magandang araw po sa inyong lahat. Ako si Elena. 75 taon na po ang aking edad. At bago ko simulan ang kwentong ito, gusto ko lang pong itanong, saan po kayo nanonood ngayon? Gusto ko pong malaman kung hanggang saan nararating ng mga salitang ito sa mga bayan at lungsod, kung saan may mga pusong katulad ng sa akin na nakikinig, marahil ay tumatango sa tahimik na pagkilala. Ngayon, hayaan niyo akong ibalik kayo sa simula ng lahat. Isang ospital, malamig at tahimik. Ako'y nakahiga, may mga tubo sa aking braso at mga makinay marahang tumutunog sa aking tabi. Nagkaroon po ako ng bahagyang stroke. Sabi ng mga doktor, swerte daw ako. Swerte daw dahil hindi mas malala. Swerte daw at nakarating ako kaagad. Pero habang ang mga oras ay humahaba, naging mga araw, napagtanto ko na ang salitang swerte ay isang malupit na biro. Dahil habang ako'y lumalaban sa takot at sa kalungkutan, ang aking pamilya, ang mga taong binigay ko ang buong buhay ko, ay nawala na parang bula. Sa umpisa, sinabi ko sa sarili ko, baka busy lang sila. Ang anak kong si Rique. Alam niyo naman, sa finance kayan, laging paalis-alis, papasok labas sa mga meeting. Ang anak ko namang si Clara, siksikan na ang kanyang mga araw sa sarili niyang pamilya. Ang mga apo ko, mga 20 minuto lang ang layo. Napangako pa ako. Baka naman dumaan sila pagkatapos ng klase nila. Ang kanilang mga halakhak ay magbibigay liwanag sa kwarto. Pero walang dumating. Hindi kahit isang beses. Sa ikatlong araw, nagtanong ako sa nurse kung may tumawag ba. Umiling siya. Tapos nagatubili siya, ang kanyang mga matay puno ng awa. Baka po nagbabakasyon ng mga anak nyo, sabi niya, na parang iyon na ang lahat ng paliwanag. Nagbabakasyon? Bumigat ang dibdib ko sa sakit. Pinilit ko siyang magbigay ng detalye pa, at umamin siya. Narinig daw niya ang usapan ng isang mas batang nurse. Sabi, ang pamilya ko, nakalipad na papuntang Europa. Habang ako'y nakahiga sa kama ng ospital. Natatakot na baka hindi ako magising kinabukasan. Sila'y nakangiti at kumukuha ng litrato sa ilalim ng Eiffel Tower. Ang sakit, ang pagtataksil na iyon, hindi dumating na parang isang bugso lang. Unti-unti, dumaloy sa akin, parang malamig na tubig. Naalala ko ang bawat sandali na nandyan ako para sa kanila. Ang mga gabing, hindi ako natulog para bantayan si Rique nung nagkakasakit siya. Ang mga umaga na naghahanda ako ng baon ni Clara, may kasamang maliliit na paalala. Ang mga sakripisyo ko matapos mamatay si Juan, para lamang masiguro na makakapag-aral sila sa magagandang paaralan. At ngayon, kahit isang tawag, isang text, wala. Tinitigan ko ang kisame ng kwarto sa gabing iyon. Naririnig ang mahinang ugong ng mga makina. At napagtanto ko ang isang bagay na hindi ko kailanman pinayagan ang sarili kong isipin noon. Baka hindi na ako pamilya.
Baka isa na lang akong kasangkapan. Isang wallet, isang tagapag-alaga ng bata, isang kwarto na pwede nilang gamitin kapag gusto nila. Pero ang pagmamahal, ang respeto, tila matagal nang nawala. Nang sa wakas ay payagan na akong umuwi ng doktor, dapat ay gumaan ang pakiramdam ko. Sa halip, isang lamig na takot ang bumalot sa akin. Dahil ang bahay, hindi na nangangahulugan ng init. Ang bahay ay ang lugar kung saan ang aking pagkawala ay hindi napansin. Kumuha ako ng taxi sa labas ng ospital at ibinigay ang aking address. Tahimik ang biyahe. Ang mundo sa labas ng bintana, puno ng buhay. Mga pamilyang nagtatawanan sa mga bangketa, mga batang humihila sa kamay ng kanilang mga magulang, mga magkasintahan na naghahati ng ice cream. Pinapanood ko sila na may malaking kirot sa aking dibdib. Hindi nila alam kung gaano sila kaswerte. Nang huminto kami sa tapat ng bahay ko, may kung anong bumalot sa akin. Ang damo, napahaba, mga dyaryo, nakatambak sa beranda, na parang ang bahay mismo ay napabayaan na. Nabaluktot ang aking puso nang makita ang mailbox na punong-puno ng mga bayarin at liham. Wala kahit isa ang nabuksan. Wala kahit isang kamay ang sumalo sa aking pagkawala. Dinala ko ang maliit kong bagahe mula sa ospital paakyat sa mga baitang, nagkakalkal ng susi. At nang bumukas ang pinto ng may unggol, bumungad sa akin ang luma at walang lamang hangin ng kapabayaan, ang aking tahanan. Pakiramdam ko ay estranghero na ako dito, malamig, alikabok, nakaladlad sa mga muwebles. Isang plato na iwan sa lababo na may tuyong pagkain na dumidikit sa ibabaw, na parang may naghagis lang dito bago nagmadaling umalis. At pagkatapos, nakita ko ito, ang kopya ng credit card statement, nakabukas sa ibabaw ng mesa. Libu-libong piso, ang mga pinamili sa mga restaurant, tindahan ng damit, mga otel, mga petsa na eksaktong tumutugma sa kanilang bakasyon. Hindi lang nila ako iniwan. Ginawa nila akong kasangkapan. Ang pangalan ko, ang pera ko, ang tiwala ko. Lahat habang ako'y nakahiga sa kama ng ospital. Naghihintay sa isang taong magmamalasakit. Naupo ako sa pinakamalapit na silya. Ang bigat ng lahat nakadagan sa aking dibdib. At sa unang pagkakataon sa aking 75 taon, naramdaman ko ang isang pagbabago sa loob ko. Isang tahimik na tinig, bumulong sa likod ng aking isipan. Kung kaya kanilang iwan, kaya mo rin silang iwanan. At sa sandaling iyon, alam kong hindi magtatapos ang kwentong ito sa paraang inaakala nila. Nang makauwi na ako, pagkatapos ng mga araw na yon sa ospital, ang pakiramdam ko'y kakaiba. Hindi yung tuwa ng pagbabalik bahay na inaasahan ko. Parang hindi ko nakilala ang sarili kong tahanan. Ang mga bagay-bagay parang nagbago. Or baka ako lang ang nagbago sa pagitan ng mga araw na yon. Bago pa man ako tuluyang umalis, may mga sandali talaga na hindi ko mapigilan ang magtanong, bakit kaya wala man lang tumatawag, kahit isang simpleng kumusta lang, ni walang text message. Sa pagkabagot ko at sa pag-aalala, nagtanong ako sa nurse. Isang napakabait na babae, medyo bata pa. Nakita niya siguro ang pagkalungkot sa mga mata ko. "Nurse," sabi ko, mahina lang ang boses ko. "Wala po bang kahit isang tawag mula sa mga anak ko?" Nagbuntong hininga siya. Tapos, tumingin siya sa akin, parang nagdadalawang isip. Naramdaman ko agad na may kakaiba. "Ma'am Elena," sabi niya, mahinahon. "Baka po, busy lang talaga sila. Alam niyo naman po." Umiling ako. Hindi naman sila ganito dati. Kahit busy sila, may panahon sila. Tapos, doon na niya sinabi, narinig niya daw sa usapan ng ibang staff. May narinig daw siyang nabanggit tungkol sa bakasyon. Sabi niya, mukhang malayo ang bakasyon nila. "Gaano kalayo, iha?" tanong ko. Parang may kung anong kinurot sa puso ko. Nag-aalangan ulit siya. Sabi po, parang nasa Europa na po sila." Europa, napatigil ako. Ang mga salitang iyon, umikot sa utak ko. Europa, ang lugar na laging nasa mga pelikula. Ang lugar na puno ng mga magagandang tanawin, mga kastilyo. At
Sikat na tore. Nagbakasyon sila sa Europa. Hindi ko alam kung anong unang naramdaman ko. Galit? Hindi. Hindi pa. Siguro. Pagkalito. At pagkatapos, isang lamig na parang gumagapang sa aking balat. Europa. Habang ako, dito, nakahiga, naghihintay, nag-aalala, naalala ko yung mga doktor. Sabi nila, swerte daw ako. Swerte daw dahil hindi malala. Swerte daw at maaga akong nadala sa ospital. Pero ngayon, naramdaman ko, hindi swerte ang salitang iyon. Parang isang tawa na nakakabingi. Kung totoo ngang nasa Europa sila, ibig sabihin, alam na nila. Alam nilang nasa ospital ako. At pinili pa rin nilang umalis. Umalis na malayo. Masyadong malayo para tumawag man lang. Ang mga imahe biglang sumulpot sa isipan ko. Si Rique, marahil ay nakangiti habang tumitingin sa isang mapa ng Paris. Si Clara, marahil ay nagpipili ng mga souvenir para sa mga bata. Si Juan, kung nandito siya, sigurado akong alam niya ang gagawin. Magagalit siya. Siguro, masigit pa sa akin. Pero wala siya. At wala sila. Naisip ko bigla yung mga pinaggagawa nila. Yung mga nabanggit sa nurse. Yung mga charges sa credit card ko. Tanda ko pa. Nakita ko yung listahan bago ako umuwi. Iba-iba ang mga lugar. Mga pangalang hindi ko pamilyar. Mga halagang hindi ko inakala. May mga 500 peso dito. Tapos may 1-200 peso doon. Para saan? Hindi ko matandaan. Pero alam ko ang mga petsa. Ang mga petsang iyon, tumutugma sa mga araw na ako'y nasa ospital. Sa mga araw na ako'y naghihintay, naalala ko yung isang charge, 900 peso. Sa isang boutique daw, Louis Vuitton. Hindi ko alam kung ano yon. Siguro, mamahaling damit? O bag? Kung sino man ang nakakita ng statement ko, sigurado akong nagulat din sila. Pero hindi nila sinabi sa akin. Tapos, may isa pa. 320 peso. Baka daw sa isang magandang restaurant. Cafe de Piri. Malamang masarap ang pagkain doon. Habang ako, ang kinakain ko lang noon ay malabnaw na sabaw. At kung minsan, kahit yon, mahirap lunukin. At yung pinakamalala, yung 1,500 peso. Para daw sa flight upgrades. Pag-upgrade ng upuan sa eroplano. Ibig sabihin, mas komportable ang biyahe nila. Mas maganda. Habang ako, nakahiga sa kama, hirap huminga. Lahat ng iyon nangyari habang sila'y nagpapasasa. Habang ako'y nag-aalala kung makakaligtas pa ba ako. Biglang, parang may tumusok sa puso ko. Hindi lang pala sila nawala. Hindi lang sila busy. Ginagamit nila ako. Ang pera ko. Ang credit card ko. Ang aking pagiging ina. Na hindi nila pinahalagahan. Napakasakit. Oo. Masakit yung nararamdaman ko. Parang may bumigat na kung ano sa aking dibdib. Hindi ko alam kung paano ko ito matatanggap. Paano ko mapapatawad ang mga sarili kong anak. Dati, ang saya-saya ko kapag nakikita silang masaya. Kapag nakikita ko silang bumibili ng mga bagay na gusto nila. Kapag nakikita ko silang masaya sa kanilang mga bakasyon. Kahit na minsan, alam kong nahihirapan akong pag-ipunan ang mga iyon. Pero para sa kanila, gagawin ko ang lahat. Pero ngayon, iba na. Ang saya nila, kapalit ng aking pagdurusa, ang kanilang komportableng biyahe, kapalit ng aking pag-aalala kung mabubuhay pa ba ako. Ito na siguro yung pinakamatinding pagsubok. Ang malaman na ang mga taong pinakamahal mo, ang mga taong pinagkalooban mo ng lahat, ay sila pa pala ang magbibigay sa iyo ng pinakamatinding sakit. Naramdaman ko ang luhang tumutulo sa aking mga pisngi. Hindi ko na napigilan. Gusto kong sumigaw. Gusto kong itanong sa kanila. Naramdaman ko, bakit? Bakit nyo nagawa ito? Hindi ba sapat ang lahat ng ibinigay ko? Hindi ba sapat ang pagmamahal ko? Pero walang sumasagot. Tanging ang mahinang ugong ng mga makina sa paligid ko ang naririnig ko. At ang tila ba, nakakabinging katahimikan ng aking mga anak. Ang Europa, ang kanilang bakasyon, ang kanilang mga bagong gamit, lahat ng iyon, parang mga dagok sa akin, mga paalala ng aking pagiging nag-iisa. Ang pagiging mag-isa sa gitna ng sakit na ang tiwala ko sa kanila
ay unti-unting nababasag, parang isang babasaging pinggan na nahulog sa sahig. Hindi na ito maibabalik pa sa dati. Ang pagmamahal ko, tila nabahiran ng pagdududa. Ang pagmamahal ko, tila nahaluan ng pait. Sinabi ko sa sarili ko noon, baka busy lang sila. Pero hindi na iyon totoo. Kitang-kita ko na ang katotohanan. Ang katotohanan na mas pinili nila ang kasiyahan nila kaysa sa kaligtasan at kapakanan ko. Ang pagtataksil na iyon, parang isang malalim na sugat. Hindi ko alam kung kailan ito gagaling, kung gagaling pa ba ito. Pero isang bagay ang sigurado ako, sa sandaling iyon, habang patuloy akong umiiyak sa kawalan. Isang desisyon ang nabuo sa puso ko. Kailangan kong protektahan ang sarili ko. Kailangan kong maging matatag para sa sarili ko. Dahil kung sila, ang mismong pamilya ko, ay kayang gawin ito. Baka, kailangan ko nang matutong mag-isa, kailangan ko nang matutong tumayo sa sarili kong mga paa, at kailangan kong malaman kung ano ang tunay na kahulugan ng pagmamahal at pagmamalasakit sa sarili ko. Kahit na ito'y magmula sa pinakamadilim na bahagi ng aking karanasan. Nang malaman ko ang tungkol sa Europa, ang kanilang bakasyon, ang kanilang mga gastos, doon ko lang talaga naramdaman ang bigat ng lahat ng aking ginawa para sa kanila. Hindi lang yung bigat ng katawan ko dahil sa stroke, kundi yung bigat na bumagsak sa aking dibdib. Parang isang bundok ng mga tao ng pagbibigay. Naalala ko tulad ng kahapon, ang pag-aalaga ko sa kanila noong mga bata pa sila. Si Rike, kapag nagkakasakit. Ang mga gabing halos hindi ako natutulog, nakatutok lang ako sa kanya. Binabantayan ang kanyang paghinga. Tinitiyak kong komportable siya, binibigyan ng gamot. Pinupunasan ang kanyang noo ng basang bimpo. Pati ang mga maliliit na bagay, yung pagluluto ng paborito niyang sopas na may maliliit na piraso ng manok at gulay. Kahit na pagod ako galing sa trabaho noon. Alam mo yung pakiramdam na kahit pagod na pagod ka na, kailangan mong maging malakas para sa kanila. Kailangan mong ipakita na nandyan ka lang, palagi. Si Clara naman, ang kanyang mga baon sa eskwela. Bawat araw, hindi nawawala ang maliit na sulat na inilalagay ko sa kanyang lunchbox. Mga paalala na mahal ko sila. Mga paalala na kaya nila yan. Mga simpleng salita lang yon. Pero alam kong malaki ang epekto sa kanila. Nakikita ko ang saya sa kanilang mga mukha kapag binabasa nila yon pagkatapos ng klase. Para sa akin, iyon na ang pinakamalaking gantimpala. Ang makita silang masaya, ang makita silang umuunlad. At si Juan, ang aking asawa, ang aking Juan, ang aking partner sa buhay. Nang iwan niya ako, bigla, parang gumuho ang mundo ko. Naramdaman ko ang pagkawala ng kalahati ng aking pagkatao. Naiwan akong mag-isa. May 2 maliliit pang anak na kailangan kong palakihin. Ang lungkot, ang lalim ng kalungkutan na yon. Mahirap ilarawan sa salita. Ang hirap ng pag-iisip kung paano ko sila papakainin. Paano ko sila pag-aaralin. Paano ko sila mabibigyan ng magandang buhay. Pero hindi ako sumuko. Hindi pwede. Para kay Juan, ang alaala niya. At higit sa lahat, para sa mga anak ko. Kailangan kong maging malakas. Kailangan kong maging kanilang tatay at nanay. Kailangan kong maging kanilang sandalan. Nagtrabaho ako ng doble. Minsan, 3 trabaho pa nga. Sa umaga, sa tanghali, minsan pati sa gabi, kapag may nag-aalok. Para lang masiguro na may sapat silang makakain. May maayos silang damit na maisusuot. At higit sa lahat, may magandang kinabukasan sila. Naisip ko, kahit hindi sila makaranas ng hirap na naranasan ko, kahit hindi nila maranasan ang pag-iwan, makakabawi sila sa akin. Makakabawi ang hirap ko. Pinag-aral ko sila sa mga magagandang paaralan. Pinagsikapan kong maibigay ang lahat ng makakaya ko. At higit pa, bawat piso na naipon ko, bawat sakripisyo, bawat pagtanggi ko sa sarili kong kagustuhan, lahat iyon ay para sa kanila, para sa pangarap nila. Para sa kinabukasan nila. Naalala ko pa noon, ang aking mga kaibigan, sina Aling Nena, si Maria, tinitingnan nila ako na parang hindi makapaniwala. Elena, sabi nila minsan,
habang nagkakape kami sa maliit na tindahan sa kanto. Kaya mo pa ba? Ang hirap niyan. Mag-isa ka na lang. Malalaki na rin ang mga anak mo, pero kailangan mo pa rin silang suportahan ng ganyan. Ngumiti lang ako, isang ngiting pagod pero puno ng pagmamahal. Para sa mga anak ko, sabi ko, kaya ko. At alam ko sa puso ko noon na totoo iyon. Sa tuwing nakikita ko silang masaya, nakikita ko silang umuunlad, nawawala ang lahat ng pagod ko. Pero ngayon, habang nakahiga ako sa malamig at tahimik na kama ng ospital, naalala ko ang lahat ng iyon, ang lahat ng sakripisyo ko, ang mga salitang iyon ng nurse tungkol sa Europa, ang bakasyon nila, ang kanilang mga gastos. Bigla, parang may bumigat sa aking dibdib. Hindi lang yung sakit ng katawan ko na dulot ng stroke, kundi yung sakit na nanggagaling sa puso, yung sakit na parang sinaksak ako ng paulit-ulit. Ang mga anak ko na pinalaki ko, na binigay ko ang lahat ng aking lakas at pagmamahal. Sila na ngayon ang gumagastos para sa kanilang bakasyon sa Europa, gamit ang pera ko, ang pinaghirapan kong pera. Naisip ko, ano ba talaga ang tingin nila sa akin? Ako ba ay isang ina? Isang ina na dapat nilang alagaan at respetuhin lalo na sa aking pagtanda? O isa lang akong ATM machine? Isang kasangkapan na pwedeng gamitin kapag may kailangan sila? Isang kasangkapan para sa kanilang mga luho? Yung mga salitang mga anak ko. Dati, ang init pakinggan, ang sarap sa pakiramdam, nagpapakita ng pagmamahal, ng koneksyon, ng pagiging malapit. Pero ngayon, parang may kasama na itong lamig. Parang may kasama na itong pagdududa. Parang may kasama na itong tanong na paulit-ulit kong binubulong sa sarili ko. Mahal pa kaya nila ako? Ang pamilya. Ang sabi nila, ang pinakamahalaga, ang pundasyon ng lahat. Dito sa atin sa Pilipinas, lalo na, ang pamilya ang sandalan, ang kanlungan. Kapag may problema ka, sa pamilya ka unang lalapit. Kung wala ang pamilya, ano pa ang natitira? Sino pa ang kakampi mo? Pero paano kung ang mismong pundasyon na iyon ay hindi pala matibay? Paano kung ang mga taong dapat sanay kakampi mo, taga-suporta mo, taga-alaga mo? Sila pa pala ang magiging sanhi ng iyong pinakamalalim na kalungkutan. Sila pa pala ang magtutulak sa iyo sa bingit ng kawalan. Naramdaman ko ang pagguho ng isang bagay sa loob ko, yung tiwala, yung paniniwala ko sa kanila, sa pagmamahal nila. Unti-unti, nawawala. Parang buhangin na dumudulas sa aking mga kamay. Kahit gaano ko papiliting hawakan, hindi ko na kaya. Naalala ko yung mga pinamili nila. Yung mga bayarin nila. Yung mga natanggap kong kopya ng credit card statement. May mga 500 peso dito. Tapos may 1,200 peso doon. Para saan kaya yon? Hindi ko na maalala ang lahat ng detalye, pero alam ko ang mga petsa. Ang mga petsang iyon, tumutugma sa mga araw na ako'y nasa ospital, sa mga araw na ako'y naghihintay sa kanila. Tapos yung charge na 900 peso, sa isang butik daw, Louis Vuitton. Hindi ko alam kung ano yon. Siguro, mamahaling damit? O bag? Hindi ko alam, pero ang halaga. Malaki, may isa pa. 320 peso. Para sa isang masarap na restaurant daw. Cafe de Piri. Malamang masarap talaga ang pagkain doon. Habang ako, ang kinakain ko lang noon ay malabnaw na sabaw. Kadalasan, yun lang ang kaya kong ubusin. At kung minsan, kahit yun, mahirap lunukin dahil sa sama ng loob at takot. At yung pinakamalala, yung 100 peso, para daw sa flight upgrades. Pag-upgrade ng upuan sa eroplano. Ibig sabihin, mas komportable ang biyahe nila. Mas maganda. Habang ako, nakahiga sa kama, hirap huminga, at nag-aalala kung makakabalik pa ba ako sa dati kong lakas. Kung pagsasama-samahin mo lahat iyon, hindi lang basta pera. Malaki na ang halaga noon. Pwede ko nang ipagamot ang sarili ko ng mas maayos. Pwede kong gumastos para sa mga bagay na kailangan ko. At lahat iyon nanggaling sa akin, sa pera ko, sa pinaghirapan ko, habang ako nandito. Sa malamig na kwarto, naghihintay ng kahit isang tawag, isang text.
Kahit isang simpleng tanong lang kung, "Ma, kamusta ka na? Nandito na kami." Pero wala. Wala talaga. Ang katahimikan nila, mas masakit pa kaysa sa sakit ng aking katawan. Ang mga sakripisyo ko noon, ang pagod ko noon, ang pagmamahal ko noon, lahat iyon, parang napunta lang sa hangin. Parang pinaglaruan lang. Ang aking pagbibigay, hindi pala sapat para sa kanila. Hindi pala nila na-appreciate. O baka, mas naging makasarili na sila. Ang hirap tanggapin. Ang hirap paniwalaan. Na ang mga anak ko na inalagaan ko mula pagkabata, ang mga anak ko na pinaghandaan ko ng lahat, ay ganito na lang kabilis makalimot. Makalimot sa lahat ng sakripisyo. Makalimot sa pagmamahal. Naramdaman ko na parang may pumipigil sa akin. Na parang may nakadagan sa aking dibdib. Hindi ako makahinga ng malalim. Ang aking puso, parang gustong kumawala sa aking dibdib sa tindi ng sakit. Ang pamilya, ang sabi ni Juan noon, lagi niyang sinasabi sa akin, "Elena, ang pamilya ang pinakamahalaga. Alagaan mo sila. Mahalin mo sila ng walang hanggan. Sila ang iyong yaman." Ginawa ko, Juan. Ginawa ko lahat ng makakaya ko. Sabi ko nga, hindi ako sumuko. Pero ngayon, mukhang hindi sapat. O baka hindi nila na-appreciate ang lahat. O baka nagbago na talaga sila. Naging iba na ang tingin nila sa buhay. Naisip ko, kung ganito na lang palagi, ang pagbibigay ng walang kapalit, ang pagmamahal na hindi nasusuklian. Hanggang kailan ako magpapatuloy? Hanggang kailan ako magtitiis? Hanggang kailan ako magpapakamanhid sa sakit na ito? Dito sa kwartong ito ng ospital, sa gitna ng lamig, at sa gitna ng aking sakit, naramdaman ko ang pagbabago. Hindi ito madali, hindi ito mabilis, hindi ito nangyari sa isang iglap. Pero, ito ay nagsimula na. Ito ay nabuo. Ang pagkawala ng tiwala ko sa kanila ay ang simula ng pagtuklas ko sa sarili ko. Ang pagkawala ng pagpapahalaga nila sa akin ay ang simula ng pagpapahalaga ko sa sarili ko. Parang isang lumang pintuan na nabuksan. Nakita ko ang isang bagong daan. Isang daan para sa akin. Kailangan kong maging malakas. Kailangan kong ipakita sa kanila na hindi ako basta-basta mauubos. Na ang aking pagkatao, ang aking halaga bilang isang tao, ay higit pa sa pera ko. Higit pa sa pagiging ina nila. Higit pa sa pagiging asawa ni Juan noon. Ako si Elena. At may sarili akong halaga. May sarili akong buhay. At hindi ko hahayaang sirain lang ito ng kanilang kapabayaan. Hindi ko hahayaang lamunin ako ng kalungkutan at pagkabigo. Ang sakit, nandyan. Hindi ko ito maikakaila. Nararamdaman ko ito sa bawat paghinga ko. Pero sa likod ng sakit na yon, may nabubuo akong determinasyon. Isang determinasyon na hindi na ako magpapatalo. Hindi na ako magiging biktima ng kanilang mga desisyon. Ang mga sakripisyo ko noon, hindi iyon nasayang. Sila ang nakinabang doon. Sila ang nagamit ng mga iyon para sa kanilang pag-unlad. Pero ang kinabukasan ko, ang aking kapayapaan, iyon ang kailangan kong unahin ngayon. Iyon ang kailangan kong pangalagaan. Kailangan kong piliin ang sarili ko. Kahit na mahirap, kahit na masakit, kahit na labag sa aking puso bilang isang ina. Dahil sa huli, ang pagmamahal na tunay na mahalaga, ang pagmamahal na magpapatatag sa iyo, ay ang pagmamahal na binibigay mo sa iyong sarili. At iyon ang hindi nila kailanman mababawi sa akin. Hindi nila kayang alisin sa akin iyon, hindi nila kayang bilhin. Ito na ang simula ng pagbangon, ang simula ng pagkuha pabalik ng aking buhay. Nang sa wakas ay makauwi na ako mula sa ospital. Ang pakiramdam ay hindi tulad ng inaasahan ko. Hindi yung tuwa ng pagbabalik sa sariling tahanan. Sa halip, isang malamig na pagtanggap ang sumalubong sa akin. Pagbukas ko pa lang ng pinto, ramdam ko na agad ang kakaiba. Ang hangin sa loob ng bahay. Parang hindi na sariwa. May kasama siyang amoy na luma. Amoy ng kapabayaan. Tila ba ang bahay mismo ay nakatulog sa mahabang panahon, hindi nagising, hindi nabuhayan. Pumasok ako at nagpatuloy sa paglalakad sa loob ng sarili kong tahanan.
Pero, pakiramdam ko ay estranghero ako. Ang mga muebles na dati nakikita ko araw-araw, ngayon ay nababalutan ng alikabok. Ang mga larawan sa dingding, mga alaala ng masaya naming pamilya noon, ngayon ay parang mga anino na lang ng nakaraan. Ang mga ngiti sa mga litrato, parang may bahid na ng kalungkutan. Dumaan ako sa sala, napansin ko ang mga dyaryong nakatambak sa ibabaw ng mesa. Mga dyaryo mula pa noong mga araw na wala ako. Hindi ko alam kung gaano na sila katagal doon. Parang nagpatunay lang sila na matagal na akong wala. At hindi sila nag-abala na ayusin ito. Lumabas ako sa beranda. Ang damo sa labas, napahaba na. Talagang napabayaan. Parang nawalan ng saysay ang pag-aalaga ko dito noon. Napabayaan na parang isang halamang hindi na kailangan. At ang mailbox, punong-puno. Hindi lang ng mga karaniwang liham, kundi mga bill. Mga paalala na malapit nang maputol ang kuryente. Mga babala mula sa insurance. Mga paalala tungkol sa buwis ng lupa. Lahat ng iyon, nakabinbin, naghihintay, nagpapatunay na sa kabila ng lahat ng pagkawala ko, ang mga bayarin, ang mga responsibilidad, na natili. Hindi sila nawala. Pero ang pag-aalaga, ang pag-aasikaso, iyon ang nawala. Habang tinitingnan ko ang lahat ng ito, may kung anong lumulubog sa aking dibdib. Hindi lang yung sakit ng pagkakakita ng kapabayaan, kundi yung mas malalim pa. Yung pag-iisip na habang ako'y nakikipaglaban sa aking buhay, ang bahay na ito, ang aking tahanan, ay tila napabayaan din. Kasabay ko. Pagpasok ko ulit sa loob, sa kusina, doon ko nakita ang isang plato na naiwan sa lababo. May natuyong pagkain pa. Ang hirap tanggalin. Nakadikit na. Parang sinasabi sa akin, may nagmadaling umalis dito. May nag-iwan lang basta. Walang pakialam kung ano ang mangyayari pagkatapos. At doon ko na nakita, ang piraso ng katotohanan na gustong-gusto kong takasan. Nasa ibabaw ng mesa, isang kopya ng credit card statement, nakabukas. Nanginginig ang mga kamay ko habang kinukuha ko ito. Tinitigan ko ang mga numero. Ang mga petsa. Ang mga pangalan ng mga lugar. Louis Vuitton, Café de Piri, mga flight upgrades, lahat ng iyon, alam kong pera ko iyon. Pero ang mga petsang tumutugma sa mga araw na ako'y nasa ospital, libu-libong piso, sa mga araw na kailangan ko ng tulong, sa mga araw na kailangan ko ng pagmamahal. Nag-isip ako, para saan kaya ang mga ito? Ang mga damit? Ang mga pagkain sa mamahaling restaurant? Ang mas komportabling biyahe? Para kanino? Para saan? At biglang naisip ko, ang kanilang bakasyon sa Europa. Ang kanilang masayang mga litrato. Ang kanilang mga kwento na sana'y maririnig ko kung nandito sila. Ang lahat ng iyon, pinunduhan ng aking pinaghirapan. Ang hirap ng realidad na ito, na habang ako'y naghihirap, sila ay nagdiriwang. Habang ako'y nag-aalala kung mabubuhay pa ba ako, sila ay nagpapasasa sa mga luho. Ang bahay na ito, ang mga gamit dito, ang pera na ginastos nila, lahat ng iyon, parang hindi na akin. Parang hiniram lang nila ang buhay ko, ang aking pera, ang aking pagmamahal. Naramdaman ko ang isang malalim na kirot, hindi lang dahil sa kanilang kapabayaan, kundi dahil sa aking nalaman, na hindi lang sila nawala, hindi lang sila nagbakasyon. Ginagamit nila ako, ang pangalan ko, ang pera ko, ang aking pagiging ina. Parang isang malaking panloloko, isang malaking pagtataksil. Naupo ako sa pinakamalapit na upuan, ang bigat ng lahat. Parang dumagan sa aking dibdib. Hindi ko na kaya pang magpanggap na okay lang ako. Hindi ko na kaya pang magkunwaring hindi ko nakikita ang dating tahanan ko. Ngayon ay parang isang malaking paalala ng aking pag-iisa, ng aking pagiging biktima. Ang mga pader na ito, na dating saksi sa aming masasayang alaala, ngayon ay tila bumubulong ng mga salitang hindi ko gustong marinig. Mga salitang tulad ng iniwanan, pinabayaan, ginago. Malalim ang paghinga ko. Sinubukan kong kumalma. Kailangan kong kumalma. Hindi ako pwedeng bumigay dito.
Ang bahay na ito, ang dating simbolo ng aking pagmamahal at sakripisyo, ngayon ay nagiging simbolo ng aking pagkabigo, ng aking pagkabaliw. Pero, sa gitna ng lahat ng ito, sa gitna ng sakit at pagkalito, may isang maliit na tinig sa aking isipan ang nagsimulang magsalita. Isang tinig na tila nagmumula sa pinakamalalim na bahagi ng aking pagkatao. Elena, bulong nito. Tingnan mo sila, tingnan mo ang ginawa nila. Hindi sila nandyan para sa iyo. Hindi sila nagmamalasakit. Pero sila ang mga anak ko, sabi ko sa aking sarili. Mga anak na hindi ka inalagaan. Mga anak na ginamit ka. Mga anak na mas pinili ang kanilang sarili kaysa sa iyo. Ang mga salitang iyon, tumagos sa akin. Tulad ng yelo na dumaloy sa aking mga ugat. Hindi. Hindi ito ang buhay na gusto ko. Hindi ito ang katapusan na nararapat sa akin. Matapos ang lahat ng aking pinagdaanan, matapos ang lahat ng aking sakripisyo, nararapat akong mahalin, nararapat akong alagaan, nararapat akong maging masaya. Ang bahay na ito, ang mga gamit dito, ang lahat ng ito, hindi na nagdadala ng saya sa akin. Ang dala na lang nito ay sakit, pangungulila, at pait. Doon ko napagtanto na ang pag-ibig na nararapat sa akin ay hindi dapat manggaling sa kanila. Hindi na. Kailangan kong hanapin ito sa sarili ko. Kailangan kong mahalin ang sarili ko. Kailangan kong umalis dito, hindi para tumakas, kundi para lumayo sa sakit. Para hanapin ang kapayapaan na matagal ko nang hinahanap. Ang bahay na ito, ang dating pugad ng aking pamilya, ngayon ay naging kulungan ng aking kalungkutan. At kailangan kong makalaya. Kailangan kong simulan ang bagong kabanata. Isang kabanata na ako ang magsusulat. Isang kabanata na ako ang bida. At hindi na sila ang may hawak ng pluma. Nang makauwi ako mula sa ospital, ang bahay na dapat sana ay simbolo ng aking pagbabalik, ay naging simbolo ng aking pag-iisa. Ang bawat sulok, bawat bagay na nakikita ko, ay tila ba nagpapaalala sa akin ng lahat ng nawala, ng lahat ng hindi natupad. Pero, sa gitna ng lahat ng pangungulila at sakit na yon, habang nakaupo ako sa aking sala, napapaligiran ng mga alikabok at mga dyaryong nakatambak, isang bagay ang nagsimulang magbago sa loob ko. Hindi ito naging biglaan, hindi ito parang kidlat na tumama. Ito ay unti-unti, parang isang maliit na binhi na itinanim sa puso ko. Isang tinig, isang mahinang bulong lang sa simula. Pero habang tumatagal, lumalakas, lumilinaw. Elena, sabi ng tinig na yon, tama na. Tama na ang pag-iyak. Tama na ang pagdurusa. Tama na ang paghihintay sa mga taong hindi naman darating. Tingnan mo ang sarili mo, sabi pa ng tinig. Nagkasakit ka, nag-isa ka. At sila, nasaan sila? Hindi ko maitatanggi ang mga salitang iyon, kahit gaano kasakit. Kahit gaano kahirap tanggapin, nandoon ang katotohanan. Nakita ko ang mga litrato sa dingding, yung mga litrato ng mga pista, mga graduation, mga kaarawan. Dati, nakikita ko doon ang saya, ang pagkakaisa ng aming pamilya. Ngayon, parang mga pekeng ngiti na lang ang nakikita ko, mga pekeng alaala. Ang mga ngiting iyon, tila ba nagsasabi na, noon lang iyon, hindi na ngayon. Ang mga bagay na ito, ang mga palamuti sa bahay, ang mga kasangkapan, lahat ng ito ay may alaala, mga masasayang alaala noon. Pero ngayon, parang bumibigat sila, parang nagiging pabigat na lang. At yung mga bill, yung mga credit card statement, mga utang na hindi ko naman nagamit, nakatambak pa rin. Parang sila ang patunay ng lahat ng sakripisyo ko. At kasabay nito, ang patunay din ng kanilang kasakiman. Elena, paulit-ulit na sabi ng tinig sa aking isipan. Hindi ka nila pinahalagahan. Hindi nila inisip ang nararamdaman mo. Bakit ka pa magpapakalugmok? May punto siya. Napakalaking punto. Sa Pilipinas, alam nyo naman, napakahalaga ng pamilya. Ang paggalang sa mga magulang. Ang pag-aalaga sa mga nakatatanda. Ito ang mga itinuro sa amin. Ito ang kultura natin. Ang mano po. Ang pagmamano sa kamay ng nakatatanda. Simbolo iyan ng paggalang.
ng pagkilala sa kanilang edad at karanasan. Pero sa kaso ko, parang binaliwala ang lahat ng iyon. Parang hindi mahalaga ang aking edad, ang aking karanasan, ang aking pagmamahal, ang aking pagiging ina, ang aking mga anak, Ricky at Clara. Alam kong mahal nila ako noon. O baka, mahal pa rin nila ako. Pero ang pagmamahal na yon, tila nabalot ng kanilang sariling mga buhay. Nababalot ng kanilang mga kagustuhan. Nababalot ng kanilang pagiging busy. O baka, pagiging sakim. Dahil sa pagkabisi nila sa kanilang pagkahumaling sa mga material na bagay, nakalimutan nila ang pinakaimportante, ang presensya, ang pagmamahal na hindi material, ang pagmamahal na hindi kayang bilhin ng pera. Nakita ko ang mga halaga sa credit card statement. Ang 500 peso dito, ang 1,200 peso doon, ang 900 peso sa Louis Vuitton, ang 320 peso sa Cafe de Piri, ang 1 to 100 peso para sa flight upgrades. Lahat ng iyon, napakalaki para sa akin noon, napakalaki na ngayon. At habang iniisip ko ang mga halagang iyon, kasabay ng aking paghihirap sa ospital, parang may kuryenteng dumaloy sa akin. Hindi kuryenteng nakakamatay, kundi kuryenteng nagpapagising. Elena, sabi ng tinig sa isip ko, hindi ka nila inalagaan noong ikaw ang nangangailangan. Hindi nila ginamit ang pera nila para sa iyo. Bakit mo pa sila bibigyan ng pagkakataon na lokohin ka ulit? Napapikit ako. Sinubukan kong isipin ang mga mukha nila, ang mga ngiti nila, pero parang lumalabo na sila. Ang mas malinaw sa aking isipan ay ang mga mukha ng mga nurse sa ospital na nag-aalaga sa akin. Ang mukha ni Aling Nena, ang aking kaibigan na nagdala ng lugaw para sa akin. Sila ang mga taong nagpakita ng tunay na malasakit, hindi ang aking mga anak. Ang tinig sa aking isipan ay lalong lumakas. Hindi ka na nila kailangan, sabi nito. Hindi na nila kailangan ang ina nila. Ang kailangan lang nila ay ang pera ng ina nila. Ang mga salitang iyon, napakasakit. Pero, totoo, masakit na katotohanan. At dahil doon, napagtanto ko, hindi ko kailangang manatili sa ganitong sitwasyon. Hindi ko kailangang tanggapin ang ganitong trato. May karapatan ako, may karapatan akong mabuhay ng malaya, ng may dignidad, ng may kapayapaan. Kailangan kong piliin ang sarili ko. Ito yung tinatawag na paglaya, marahil. Paglaya mula sa mga taong hindi ka pahahalagahan. Paglaya mula sa mga alaala na nagpapabigat sa iyo. Paglaya mula sa paniniwalang kailangan mong magtiis para lang matawag na isang mabuting ina. Ang paglaya, hindi ito kasalanan, hindi ito kasakiman. Ito ay pagkilala sa sariling halaga. Pagkilala na kahit matanda na tayo, kahit na napakarami na nating naibigay, may karapatan pa rin tayong mahalin at alagaan. Hindi ko na kailangan ang kanilang pagmamahal na may kapalit. Ang kanilang pagmamahal na nakabatay sa kung ano ang makukuha nila sa akin. Ang kailangan ko ay ang kapayapaan, ang katahimikan, ang pagmamahal na tapat. At kung hindi iyon manggagaling sa kanila, hahanapin ko iyon sa iba. O mas mahalaga, gagawin kong sarili kong pinagmumulan. Ang tinig na iyon sa aking isipan, ito na ang naging gabay ko. Ito na ang aking bagong sandata. Ang tinig na nagsasabing, Elena, kaya mo to, lumaya ka na. At sa sandaling iyon, naramdaman ko ang isang bagay na matagal ko nang hindi nararamdaman. Isang pag-asa, isang lakas. Parang unti-unting nabubuksan ang mga bintana sa aking puso at pumasok ang liwanag. Ang paglaya, nagsisimula na. Hindi sa malalaking hakbang, kundi sa mga maliliit na desisyon, sa pagtanggap sa katotohanan, sa pagbibigay halaga sa sarili. Ito na ang simula ng aking pagbabago, ang simula ng pagbangon. Salamat sa sakit, salamat sa pagkabigo. Dahil sa inyo, natagpuan ko ang tinig na ito sa aking puso. Ang tinig na nagsasabing, mahalaga ka at karapat-dapat ka sa isang mas magandang buhay. At ngayon, alam ko na kung ano ang kailangan kong gawin. Nang maramdaman ko na ang paglaya, ang tinig na yon sa aking isipan
ay lalong lumakas. Hindi na ito bulong lamang. Ito na ay isang malinaw na utos. Isang utos na kailangan kong sundin para sa sarili ko. Alam ko na hindi sapat ang pagbabago sa aking isipan. Kailangan din ng pagbabago sa aking paligid, sa aking mga kilos. Kailangan kong ipakita sa kanila, at higit sa lahat, sa aking sarili, na hindi na ako ang dating Elena, ang Elena na basta-basta na lang magpapaloko, na hindi na ako yung tipong pwedeng tapak-tapakan. Ang unang hakbang, ang pinakasimpleng hakbang, pero ang pinakamakahulugan para sa akin. Ang pagpapalit ng mga susi, ang pagpapalit ng mga kandado sa aking bahay. Naalala ko pa noon, may spare key sila. Parang wala ng privacy. Parang kahit kailan pwede silang pumasok. Parang ang bahay ko ay bahay din nila, kapag gusto nila, kapag kailangan nila. Pero ako, ang ina nila, ang may-ari ng bahay, ako ang kailangang humingi ng permiso para makapasok? Parang kabaligtaran na. Kaya naman, tinawagan ko ang isang locksmith. Isang mapagkakatiwalaang serbisyo, sabi ng kapitbahay namin. Dumating siya isang umaga. Medyo bata pa, pero halata mong magaling sa trabaho niya. Mukhang propesyonal. Magandang umaga po, sabi niya habang bumababa ng sasakyan. Mapagmahal ang kanyang ngiti. Tinawagan niyo po ako tungkol sa mga bagong kandado? Oo, hiha, sabi ko, sinisikap na maging mahinahon pero determinado. Lahat po, lahat ng pinto, lahat ng pasukan, ayoko na pong may makagamit ng lumang susi. Nakita ko ang bahagyang pagtataka sa kanyang mga mata, pero mabilis siyang tumugon. Sige po ma'am, gagawin po namin agad. Habang tinitingnan ko siyang nagtatrabaho, ang tunog ng mga drill, ang mga kasangkapang metal, parang musika sa aking pandinig. Bawat pagpihit ng screwdriver, parang isang nota na nagsasabing, malaya na ako, unti-unti. Ang mga anak ko, kinukuha nila ang lahat. Ang kanilang mga pangangailangan, ang kanilang mga kagustuhan, lahat binibigay ko. Pero ang aking espasyo, ang aking seguridad, ang aking privacy, tila hindi iyon mahalaga sa kanila. Itong pagpapalit ng kandado, ito ang aking pagbawi. Ang pagbawi sa aking sariling teritoryo. Pagkatapos niyang matapos, iniabot niya sa akin ang isang maliit na sobre. Naglalaman ng mga bagong susi, mabigat sa aking kamay. Parang simbolo. Simbolo ng aking pagbawi sa aking sarili. Isang piraso ng aking pagkatao na nabawi ko matapos ang mahabang panahon. Yung unang susi na inilagay ko sa aking bulsa. Hinawakan ko ng mahigpit. Ramdam ko ang init nito, ang bigat nito. Ito na ang simula. Pagkatapos noon, tumingin ako sa aking sasakyan. Yung luma kong sedan, nakaparada lang doon. Hindi ko na masyadong nagagamit. Madalas, si Ricky o si Clara pa ang nagsasabi, Ma, ibenta nyo na yung lumang sasakyan na yan. Hindi nyo naman nagagamit. Parang minamaliit nila. Parang wala nang halaga. Pero para sa akin, hindi lang yun sasakyan. Kasama yon sa ipon namin ni si Juan. Maraming taon naming pinag-ipunan yon. Maraming biyahe kaming pinagsaluhan doon. Yung mga masasayang alaala, dala-dala pa rin ng sasakyang iyon. Pero kung para sa kanila, isa na lang itong basura, isang bagay na kailangang itapon, baka tama sila. Baka nga, kailangan ko na itong itapon, pero hindi sa paraang inaakala nila. Kaya naman, kinabukasan, tinawagan ko ang isang dealership. Nagtanong tungkol sa pagbebenta ng sasakyan. Sa loob ng isang linggo, naibenta ko na ito. At ang pera, diretsyong napunta sa isang bagong account. Isang account na hindi nila alam. Isang account na tanging ako lang ang may alam. Nang makita kong papalayo na ang sasakyan na sakay ang bagong may-ari, may bahid ng lungkot. Pero mas nangingibabaw ang gaan. Yung pakiramdam ng kalayaan. Yung pakiramdam na nagawa ko na ang isang bagay para sa aking sarili. Binubuo ko na ang aking paglaya. Hakbang-hakbang. Pero alam ko, hindi sapat ang mga kandado. Hindi sapat ang pagbebenta ng sasakyan. Kailangan ko ng mas malinaw na patunay. Kailangan ko ng ebidensya. Isang bagay na magpapaalala sa akin kapag nagduda ako. Kapag nagsimula akong mag-isip na baka nag-overreact lang ako. Na baka mali ako.
Kaya naman, umupo ako sa dining table. Kinuha ko ang isang makapal na ledger book, yung parang ginagamit ng mga negosyante, at nagsimula akong itala ang lahat. Credit card statements, bank withdrawals, mga unpaid bills, inayos ko sila, pinagpatong-patong ng maayos, at sinimulan kong i-highlight ang bawat petsa na tumutugma sa kanilang bakasyon, sa kanilang paglalakbay. Ang mga numero, mas matalas pa sa mga salita ang kwento na sinasabi nila. 500 peso dito, 1,200 peso doon, mga hotel stays, mga designer stores, at sa bawat charge, isinulat ko kung ano ang ginagawa ko noong araw na yon. June 12th, 900 peso sa Louis Vuitton. Ako, nagpapa-MRI ako noon. Naghihintay ng resulta. Natatakot. June 15th, 320 peso dinner sa Cafe de Piri. Ako, kakabigay lang sa akin ng balita. Sabi ng doktor, baka hindi na ako tuluyang gumaling. Baka manatili akong may kapansanan. Nanghina ang tuhod ko noon. June 18th, 100 peso para sa flight upgrades. Ako, nakahiga sa kama ng ospital, naghihintay na may humawak sa aking kamay. Naghihintay ng kahit isang bisita. Ang pagkakaiba, napakalinaw, napakasakit. Nanginginig ang aking mga kamay habang isinusulat ko ang mga ito. Pero ang mga pahinang iyon, puno ng tinta at sakit, ang nagpatatag sa aking desisyon. Ito ay hindi lang pagpapabaya. Ito ay pagtataksil. Pagnanakaw sa pananalapi na nakabalot sa maskara ng pamilya. Nang maisara ko ang ledger, bumulong ako sa aking sarili. Ito ang talaan ko, at balang araw, magiging talaan din nila ito. Pero bago ko ipakita sa kanila ang anumang bagay, gusto kong masigurado na ako ay ganap ng malaya. Ang mga kandado ko, napalitan na. Ang aking sasakyan, nawala na. Ang aking mga account, nahiwalay na. Dahan-dahan, pinuputol ko na ang mga sinulid na nagbubuklod sa akin sa kanilang kontrol. Nang gabing iyon, umupo ako sa beranda. Pinanood ko ang paglubog ng araw sa likod ng mga puno. Ang init ng sikat ng araw, dumampi sa aking mukha. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, naramdaman ko ang tahimik na kilig ng pagiging responsable sa aking sariling buhay. Ang aking mga anak, iniwan nila ako. Pero ang hindi nila alam, ang hindi nila kailanman makikita, ay naghahanda na ako na iwan din sila. At hindi tulad nila, hindi ako aalis ng palihim sakay ng eroplano. Maglalakad ako palabas ng pinto. Isasara ko ito sa likuran ko. At hindi nalilingon pa. Ang pagbabagong ito, hindi ito madali. Pero ito ang kailangan kong gawin. Para sa akin. Para sa Elena na nalimutan ko na noon. Pagkatapos ng mga hakbang na iyon, ang pagpapalit ng kandado, ang pagbebenta ng sasakyan, ang pagbubukas ng bagong bank account, naramdaman ko ang isang uri ng kalayaan. Pero alam ko na hindi pa ito ang katapusan. Kailangan ko pa ng mas matibay na pundasyon para sa aking desisyon. Kailangan ko ng pruweba. Mga pruwebang hindi matatawaran. Mga pruwebang magpapatunay na hindi ako nagkakamali. Kaya naman, bumalik ako sa aking dining table. Kinuha ko ang makapal na ledger book na iyon, yung parang ginagamit ng mga accountant, yung may mga pahinang puno ng guhit para sa mga numero. Pinagpatong-patong ko muli ang lahat ng mga papeles, mga credit card statement, mga resibo, mga bank withdrawal slips, lahat ng ebidensya ng kanilang paggastos at nagsimula akong gawin ang trabaho na dapat sana ay sila ang gumawa, ang pagtatala, ang pag-analisa, ang pagbubuo ng kwento mula sa mga numero. Isinulat ko ang bawat halaga, ang bawat petsa. At sa tabi nito, isinulat ko ang aking sariling kwento noong mga araw na iyon. Hunyo 12, 900 peso sa Louis Vuitton. Habang ako noon, nag-aabang sa resulta ng aking MRI. Ang resulta na magsasabi kung ano ang magiging kapalaran ko. Ang resulta na magsasabi kung kailangan ko bang lumaban pa. Ang aking isip, puno ng takot. Ang aking puso, puno ng pangamba. Habang sila, nasa isang mamahaling butik, mamimili ng mga gamit na hindi ko naman kailangan. Na hindi ko naman maa-appreciate. Hunyo 15, 320 peso para sa hapunan sa Cafe de Piri. Ang araw na iyon,
Naalala ko pa. Sabi ng doktor, baka hindi na ako tuluyang gumaling, kailangan ko raw ng mahabang rehabilitasyon. Marahil, hindi na ako makakabalik sa dati kong lakas. Ang mga salitang iyon, tumatak sa aking isipan, ang bigat, nakakadurog, habang sila, naghahapunan sa isang magandang restaurant. Marahil ay nag-uusap tungkol sa kanilang mga plano sa buhay. Mga plano na wala akong bahagi. Hunyo 18. 100 peso para sa flight upgrades, para sa mas komportabling upuan sa eroplano. Ang araw na iyon, ang pinakamasakit siguro. Ako noon, nakahiga sa malamig na kama ng ospital, humihinga ng may hirap. Ang tanging hiling ko lang noon ay may dumalaw, may humawak sa aking kamay, may magbigay ng kahit kaunting lakas. Habang sila, nagbabayad para sa mas maginhawang biyahe pauwi sa Pilipinas. Pagkatapos ng kanilang masayang bakasyon, ang pagkakaiba, sobrang sakit, sobrang lalim. Ang pagitan ng kanilang kasiyahan at ng aking pagdurusa ay napakalaki. Habang isinusulat ko ang mga ito, nararamdaman ko ang pait na bumabalik, ang galit na gustong kumulo. Pero pinipigilan ko. Pinipigilan ko dahil alam ko, kailangan kong maging kalmado. Kailangan kong maging malinaw ang pag-iisip para sa akin. Ang mga pahinang ito, puno ng mga numero at mga pangalan ng lugar, ay nagiging patunay. Patunay na hindi ito basta simpleng pagpapabaya. Hindi ito simpleng pagiging busy. Ito ay intentional. Ito ay isang pagpili. Ang pagpili nila na unahin ang kanilang sarili. Ang pagpili nila na unahin ang kanilang mga kagustuhan. Sa halip na ang aking kalusugan, ang aking buhay, ang aking pagiging ina. Nang matapos ko ang pagsusulat, isinara ko ang ledger. Isang malalim na paghinga ang pinakawalan ko. Ang mga pahinang iyon nagsisilbing salamin. Salamin ng kanilang ginawa. Salamin ng aking pagdurusa. Pero higit sa lahat, salamin ng aking determinasyon. Hindi na ito basta pagkabigo. Ito ay pagtataksil. Isang uri ng pagnanakaw, hindi lang ng pera, kundi ng pagmamahal, ng tiwala, ng mga taon ng aking buhay. Pero habang tinitingnan ko ang ledger na iyon, hindi na lamang sakit ang nararamdaman ko. Mayroon na ring lakas, sigla, at isang malinaw na pananaw. Naisip ko, kailangan kong gawin pa ang isang bagay. Isang bagay na magiging huling paalam. Isang bagay na magpapaalam sa kanila kung ano ang kanilang nawala. Kinuha ko ang lumang album ng mga litrato ng aming pamilya. Yung album na puno ng mga alaala. Mula sa pagkabata nila, hanggang sa mga huling Pasko na magkakasama kami. Maingat kong binuklat ito. Nakita ko ang mga ngiti nila, ang kanilang mga pagdiriwang. Ang aking asawa, si Juan, kasama sila, nakangiti, masaya. Habang binubuklat ko ang mga pahina, ang puso ko ay nahahapdi. Pero kasabay nito, nararamdaman ko ang paglakas ng aking loob. Sa pagitan ng isang pahina, isiningit ko ang isang sobre. Sa loob nito, mga kopya ng mga pahina mula sa ledger, mga kopya ng mga credit card statement, at isang sulat na isinulat ko mismo. Isinulat ko ang lahat, ang aking sakit, ang aking pagkadismaya, ang aking pagkabigo, ang aking pagpapasya. Sinabi ko sa kanila, habang ako'y nakahiga sa ospital, kayo ay nasa Paris. Habang ako'y nahihirapang huminga, kayo ay nag-iinuman ng champagne. Ang bahay na ito, ang pera, ang aking tiwala, hindi na sa inyo, hindi na rin ako sa inyo. Ituring ninyo ang album na ito bilang huling alaala na ating ibinabahagi. Maingat kong ibinalik ang album sa lalagyan nito sa aparador. Alam kong ito ang isa sa mga unang bagay na hahanapin nila pagbalik nila. At doon nila makikita ang katotohanan. Ang aking mga kandado, napalitan na. Ang aking sasakyan, naibenta na. Ang aking mga account, nahiwalay na. Dahan-dahan, ang mga sinulid na nagbubuklod sa akin sa kanilang kontrol ay napuputol. Nang gabing iyon, umupo ako sa beranda. Pinanood ko ang paglubog ng araw. Ang init ng liwanag sa aking mukha. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon,
Naramdaman ko ang tahimik na kilig ng pagiging responsable sa aking sariling buhay. Ang aking mga anak, iniwan nila ako. Pero ang hindi nila alam, ang hindi nila kailanman makikita, ay naghahanda na ako na iwan din sila. At hindi tulad nila. Hindi ako aalis ng palihim sakay ng eroplano. Maglalakad ako palabas ng pinto. Isasara ko ito sa likuran ko. At hindi nalilingon pa. Ang pagbabagong ito, ang pagtatatag ng mga bagong hangganan, ang pagbawi sa aking sarili, hindi ito madali. Pero ito ang kailangan kong gawin para sa akin. Para sa Elena na nalimutan ko na noon. Ang Elena na nararapat sa respeto. Ang Elena na nararapat sa kapayapaan. Ang pagtatala sa ledger na yon, ang pagsulat ng liham na yon. Ito ang aking paraan para sabihin sa kanila ang lahat ng hindi ko masabi noon. Ang aking paraan para ipakita ang sakit na kanilang idinulot. At ang aking paraan para simulan ang aking sariling paghilom. Ito ang aking paalam, ang aking paglaya. Matagal na rin ang lumipas mula nang umalis ako sa bahay na iyon. Sa bahay na puno ng alaala at puno rin ng sakit. Naghanap ako ng lugar kung saan ako makakahinga ng maluwag. Kung saan ang bawat sulok ay magpapaalala sa akin ng kapayapaan, hindi ng pangungulila. Nakahanap ako ng isang maliit na cottage sa isang tahimik na bayan sa tabi ng dagat. Hindi ito magarbo. Hindi ito kasing laki ng dati kong bahay. Pero ito ay akin. Akin talaga. Isang lugar kung saan walang yapak na tatapak sa aking kapayapaan. Kung saan walang halakhak na parang kutsilyo ang tatalaga sa aking puso. Nakatira ako doon ng ilang linggo, namumuhay ng payapa, ang simoy ng dagat, ang tunog ng mga alon, ang mga bagong kaibigan na nakikilala ko sa aking paglalakad sa dalampasigan. Lahat iyon ay nagpapagaling sa aking sugatang puso. Pero alam ko na ang katahimikan na ito ay hindi magtatagal. Alam kong darating ang araw na babalik sila at hindi sila uuwing malugod na tinatanggap. Dumating ang araw na iyon, isang linggo ng hapon. Naririnig ko sa aking isipan ang tunog ng pagdating ng taxi. Malamang mabigat ang mga bagahe, alam ko ang kilos na iyon. Ang pagbabalik na may kasamang pag-aakalang lahat ay nasa ayos pa rin. Na-imagine ko si Ricky, siguro'y nakasuot ng magarang damit. Ang kanyang sunglasses ay nakapatong sa kanyang ulo. Yung kanyang pagngisi na parang sigurado sa sarili na galing sa ilang linggong luho. Kasunod niya ang kanyang asawa, hila ang isang designer bag na alam kong napunta rin sa aking credit card. Si Clara naman, marahil ay darating sa hiwalay na sasakyan kasama ang mga anak niya, mahigpit na nakahawak sa cellphone. Ang kanyang mahina at walang pakialam na halakhak ay maririnig na kahit sa malayo. Pareho silang mukhang kaakit-akit. Balat nila ay medyo kayumanggi pa mula sa araw. Mukhang mga bagong dating mula sa isang mahabang pahinga. Puno ng mga kwento tungkol sa kanilang mga pakikipagsapalaran. Naglalakad sila papunta sa aking dating bahay. Hinihila ang kanilang mga maleta. Inaasahan ang parehong tahanan na kanilang iniwan. Ang pintong bubuksan nila gamit ang kanilang susi na parang wala lang nangyari. Tapos, dumating ang unang aberya, yung unang pagkadapa nila. Nakita ko sa aking isipan si Ricky na kinuha ang kanyang susi. Sinubukan niyang ipasok sa kandado. At walang nangyari. Nagsalubong ang kanyang mga kilay. Sinubukan niya ulit. Mas hinigpitan niya ang pagpihit. Pero wala pa rin. Clara! Tawag niya sa kanyang kapatid. Ang boses niya, nararamdaman ko ang pagkairita na nagsisimula ng sumingit. Pinalitan mo ba ang kandado dahil sa kung anong dahilan? Tumingin lang sa kanya si Clara, naguguluhan. Bakit ko naman gagawin iyon? Subukan ko nga. At gaya ng kay Ricky, nabigo rin ang susi niya. Isa-isa silang sumubok, habang mas lalo silang naiirita. Habang mas lalo silang nagiging desperado. Yung mga bata, nagsimulang magreklamo. Hinihila ang damit ng kanilang mga magulang. Si Ricky, nagmura habang nanginginig ang hawakan ng pinto. Parang ang pinto mismo ang may utang sa kanya. At doon na dumating ang tunay na gulat. Yung gulat na babago sa lahat ng kanilang inaasahan. Nakita ko si Clara na dumikit ang mukha sa bintana. Ricky, sabi niya, ang boses niya ay nanginginig na ngayon. Yung bahay,
Bakante. Wala na. Itinulak niya ang kapatid niya. Sumilip din si Rike. Nasaan ang mga gamit? Ang mga pader? Hubad na? Ang mga istante? Wala nang laman. Wala nang natira. Maliban sa mga eko. Naisip ko ang itsura ng kanilang mga mukha, ang pagbaba ng kanilang mga panga, ang pagkawala ng kulay sa kanilang mga balat na kaakit-akit noon dahil sa araw. Anong nangyayari dito? Bulong ni Rike. Siguro sa puntong iyon, nagsimula na siyang matakot. Siyempre, ang mga kapitbahay, napansin nila sila. Si Aling Kendall, na siguro ay nagdidilig ng kanyang mga halaman, ay kumaway sa kanila mula sa kabilang kalsada. Nakita ko sa aking isipan ang kanyang ngiti. "Oh, hello," siguro ang sabi niya. "Sayang at hindi niyo naabutan ang inyong ina. Umalis na siya ilang linggo na ang nakakaraan." Napuno ng pagkabigla ang kanilang mga mukha. Napalingon sila kay Aling Kendall. Si Clara, tulala. Si Rike, halatang naguguluhan at nagagalit. "Umalis?" sabi ni Clara. Ang boses niya ay tila hindi makapaniwala. "Anong ibig niyong sabihin, umalis?" Si Rike, lumapit kay Aling Kendall. Ang kanyang boses ay tila nagbabanta na. Saan po siya pumunta? Nasaan ang bahay? Pero si Aling Kendall, tila nagulat din sa kanilang reaksyon. "Hindi niya sinabi sa inyo?" Kinuha na lahat. Ibineinta na rin ang sasakyan. Mukhang masaya naman siya sa ginagawa niya. Doon na nagsimula ang tunay na panic. Nakita ko sila na kinuha ang kanilang mga cellphone. Paulit-ulit na tinatawagan ang aking numero. Ring, 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 at ako naman, nakaupo sa aking maliit na cottage sa tabi ng dagat, umiinom ng tsaa, nakikinig sa hampas ng mga alon, at hinayaan ko lang na tumunog ang telepono. Hinayaan ko lang. Ang katahimikan sa aking cottage, mas malakas kaysa sa kahit anong sigaw nila. Pagkatapos ng ilang sandali, napansin nila ang sobre na nakadikit sa pinto ng aking dating bahay. Siguro si Rike ang kumuha nito. Sinuot ang sulat sa loob at nagsimulang magbasa. Nakita ko sa aking isipan ang pagbabago sa kanyang mukha. Ang paninigas nito. Habang binabasa niya ang bawat salita, si Clara naman sumilip sa kanyang balikat. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki. Ang kanyang mga labi ay nanginginig. Ang sulat na iyon, ang aking sulat, ang aking huling paalam, ang aking pagpapaliwanag. "Huwag kayong mag-alala," siguro ang sabi sa sulat. "Ang mga bayarin, nabayaran na. Ang sasakyan, nawala na. At ako rin, wala na. Ang bahay na ito, hindi na sa inyo. Dahil hindi naman talaga ito naging sa inyo. Habang kayo ay umiinom ng champagne sa Paris, ako ay nakahiga sa ospital na mag-isa. Hindi kayo dumating, hindi kayo tumawag, pero naalala ninyong gamitin ang pera ko. Sana, sulit ang mga alaala na ginawa ninyo kapalit ng kabayaran. Dahil nawala na sa inyo ang lahat ng aking dating ibinibigay ng maluwag." Naiisip ko ang kanilang reaksyon habang binabasa nila ang mga salitang iyon. Ang kanilang pagkabigla, ang kanilang pagkadismaya, ang kanilang galit, ang kanilang takot, ang mga bata nila. Siguro nagsimula ng magtanong, "Nasaan si Lola? Bakit hindi tayo makapasok?" At doon sila nakatayo, si Rike at si Clara, mga mukhang maputla. Hawak ang isang sulat na nagsasabi sa kanila ng isang bagay na hindi nila kailanman inakala. Ang kanilang safety net. Ang kanilang ina, ang ina na kanilang minamaliit, binabaliwala at sinasamantala, ay nawala na sa kanilang mga kamay. Na-imagine ko ang galit ni Rike na bumubulwak, ang mga luha ni Clara na umaagos, ang kanilang mga tinig na tumataas sa panik, pero wala ni isa sa mga iyon ang nakaabot sa akin. Dito sa aking maliit na cottage, itinabi ko ang telepono. Ibinuka ko ang aking mga binti at ngumiti sa aking sarili sa unang pagkakataon sa loob ng maraming dekada. Hindi ako ang naghihintay sa pintuan. Sila. Sila na ngayon ang naghihintay. Sila ang nawalan. Sila ang nagkamali. Hindi nagtagal, hindi talaga nagtagal bago nila ako natunton. Siguro'y 1 linggo o baka mas maikli pa.
Nakaupo ako sa aking maliit na cottage sa tabi ng dagat, iniinom ang aking tsaa, naririnig ang mahinang lagaslas ng mga alon. Kailanman, hindi ko akalain na ang simpleng buhay na ito ang magiging pinakamalaking biyaya para sa akin. Nakatira ako doon ng ilang linggo, namumuhay ng payapa. Ang simoy ng dagat, ang tunog ng mga alon, ang mga bagong kaibigan na nakikilala ko sa aking paglalakad sa dalampasigan. Lahat iyon ay nagpapagaling sa aking sugatang puso. Pero alam ko na ang katahimikan na ito ay hindi magtatagal. Alam kong darating ang araw na babalik sila at hindi sila uuwing malugod na tinatanggap. Dumating ang araw na iyon, isang linggo ng hapon. Naririnig ko sa aking isipan ang tunog ng pagdating ng taxi. Malamang mabigat ang mga bagahe. Alam ko ang kilos na iyon. Ang pagbabalik na may kasamang pag-aakalang lahat ay nasa ayos pa rin. Na-imagine ko si Rique, siguro'y nakasuot ng magarang damit. Ang kanyang sunglasses ay nakapatong sa kanyang ulo. Yung kanyang pagngisi na parang sigurado sa sarili, na galing sa ilang linggong luho. Kasunod niya ang kanyang asawa. Hila ang isang designer bag na alam kong napunta rin sa aking credit card. Si Clara naman, marahil ay darating sa hiwalay na sasakyan kasama ang mga anak niya, mahigpit na nakahawak sa cellphone. Ang kanyang mahina at walang pakialam na halakhak ay maririnig na kahit sa malayo. Pareho silang mukhang kaakit-akit. Balat nila ay medyo kayumanggi pa mula sa araw. Mukhang mga bagong dating mula sa isang mahabang pahinga. Puno ng mga kwento tungkol sa kanilang mga pakikipagsapalaran. Naglalakad sila papunta sa aking dating bahay. Hinihila ang kanilang mga maleta. Inaasahan ang parehong tahanan na kanilang iniwan. Ang pintong bubuksan nila gamit ang kanilang susi na parang wala lang nangyari. Tapos, dumating ang unang aberya, yung unang pagkadapa nila. Nakita ko sa aking isipan si Rique na kinuha ang kanyang susi. Sinubukan niyang ipasok sa kandado. At walang nangyari. Nagsalubong ang kanyang mga kilay. Sinubukan niya ulit, mas hinigpitan niya ang pagpihit, pero wala pa rin. "Clara!" tawag niya sa kanyang kapatid. Ang boses niya, nararamdaman ko ang pagkairita na nagsisimula ng sumingit. "Pinalitan mo ba ang kandado dahil sa kung anong dahilan?" Tumingin lang sa kanya si Clara, naguguluhan. "Bakit ko naman gagawin iyon? Subukan ko nga." At gaya ng kay Rique, nabigo rin ang susi niya. Isa-isa silang sumubok. Habang mas lalo silang naiirita, habang mas lalo silang nagiging desperado, yung mga bata nagsimulang magreklamo. Hinihila ang damit ng kanilang mga magulang. Si Rique, nagmura habang nanginginig ang hawakan ng pinto. Parang ang pinto mismo ang may utang sa kanya. At doon na dumating ang tunay na gulat. Yung gulat na babago sa lahat ng kanilang inaasahan. Nakita ko si Clara na dumikit ang mukha sa bintana. "Rique," sabi niya, ang boses niya ay nanginginig na ngayon. "Yung bahay, bakante, wala na." Itinulak niya ang kapatid niya. Sumilip din si Rique. "Nasaan ang mga gamit? Ang mga pader, hubad na. Ang mga istante, wala nang laman. Wala nang natira, maliban sa mga echo." Naisip ko ang itsura ng kanilang mga mukha. Ang pagbaba ng kanilang mga panga. Ang pagkawala ng kulay sa kanilang mga balat na kaakit-akit noon dahil sa araw. "Anong nangyayari dito?" bulong ni Rique. Siguro sa puntong iyon, nagsimula na siyang matakot. Siyempre, ang mga kapitbahay. Napansin nila sila. Si Aling Kendall, na siguro ay nagdidilig ng kanyang mga halaman, ay kumaway sa kanila mula sa kabilang kalsada. Nakita ko sa aking isipan ang kanyang ngiti. "Oh, hello!" siguro ang sabi niya. "Sayang at hindi niyo naabutan ng inyong ina. Umalis na siya ilang linggo na, ang nakakaraan." Napuno ng pagkabigla ang kanilang mga mukha. Napalingon sila kay Aling Kendall. Si Clara, tulala. Si Rique, halatang naguguluhan at nagagalit. "Umalis?" sabi ni Clara. Ang boses niya ay tila hindi makapaniwala. "Anong ibig sabihin umalis?" Si Rique lumapit kay Aling Kendall. Ang kanyang boses ay tila nagbabanta na. Saan po siya pumunta? Nasaan ang bahay? Pero si Aling Kendall, tila nagulat din sa kanilang reaksyon. "Hindi niya sinabi sa inyo? Kinuha na lahat. Ibiniinta na rin ang sasakyan.
Mukhang masaya naman siya sa ginagawa niya. Doon na nagsimula ang tunay na panic. Nakita ko sila na kinuha ang kanilang mga cellphone. Paulit-ulit na tinatawagan ang aking numero. Ring, 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 at ako naman. Nakaupo sa aking maliit na cottage sa tabi ng dagat. Umiinom ng tsaa, nakikinig sa hampas ng mga alon. At hinayaan ko lang na tumunog ang telepono. Hinayaan ko lang. Ang katahimikan sa aking cottage, mas malakas kaysa sa kahit anong sigaw nila. Pagkatapos ng ilang sandali, napansin nila ang sobre na nakadikit sa pinto ng aking dating bahay. Siguro si Ricky ang kumuha nito. Sinuot ang sulat sa loob at nagsimulang magbasa. Nakita ko sa aking isipan ang pagbabago sa kanyang mukha. Ang paninigas nito, habang binabasa niya ang bawat salita. Si Clara naman, sumilip sa kanyang balikat. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki. Ang kanyang mga labi ay nanginginig. Ang sulat na iyon, ang aking sulat, ang aking huling paalam, ang aking pagpapaliwanag. Huwag kayong mag-alala, siguro ang sabi sa sulat. Ang mga bayarin, nabayaran na. Ang sasakyan, nawala na. At ako rin, wala na. Ang bahay na ito, hindi na sa inyo. Dahil hindi naman talaga ito naging sa inyo. Habang kayo ay umiinom ng champagne sa Paris, ako ay nakahiga sa ospital na mag-isa. Hindi kayo dumating, hindi kayo tumawag, pero naalala ninyong gamitin ang pera ko. Sana, sulit ang mga alaala na ginawa ninyo kapalit ng kabayaran. Dahil nawala na sa inyo ang lahat ng aking dating ibinibigay ng maluwag. Naiisip ko ang kanilang reaksyon habang binabasa nila ang mga salitang iyon. Ang kanilang pagkabigla, ang kanilang pagkadismaya, ang kanilang galit, ang kanilang takot. Ang mga bata nila siguro nagsimula ng magtanong, nasaan si Lola? Bakit hindi tayo makapasok? At doon sila nakatayo, si Ricky at si Clara, mga mukhang maputla. Hawak ang isang sulat na nagsasabi sa kanila ng isang bagay na hindi nila kailanman inakala. Ang kanilang safety net. Ang kanilang ina, ang ina na kanilang minamaliit, binabaliwala at sinasamantala, ay nawala na sa kanilang mga kamay. Na-imagine ko ang galit ni Ricky na bumubulwak, ang mga luha ni Clara na umaagos, ang kanilang mga tinig na tumataas sa panik, pero wala ni isa sa mga iyon ang nakaabot sa akin. Dito sa aking maliit na cottage, itinabi ko ang telepono. Ibinuka ko ang aking mga binti at ngumiti sa aking sarili. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming dekada, hindi ako ang naghihintay sa pintuan. Sila na ngayon ang naghihintay. Sila ang nawalan. Sila ang nagkamali. Hindi talaga nagtagal bago nila ako natunton. Siguro'y 1 linggo o baka mas maikli pa. Nakaupo ako sa aking maliit na cottage sa tabi ng dagat. Iniinom ang aking tsaa. Naririnig ang mahinang lagaslas ng mga alon. Kailanman, hindi ko akalain na ang simpleng buhay na ito ang magiging pinakamalaking biyaya para sa akin. Nakatira ako doon ng ilang linggo, namumuhay ng payapa. Ang simoy ng dagat, ang tunog ng mga alon, ang mga bagong kaibigan na nakikilala ko sa aking paglalakad sa dalampasigan. Lahat iyon ay nagpapagaling sa aking sugatang puso. Ang tahimik na pamumuhay na ito ang kapayapaan na matagal ko nang hinahanap. Pero alam ko na ang katahimikan na ito ay hindi magtatagal. Alam kong darating ang araw na babalik sila at hindi sila uuwing malugod na tinatanggap. Dumating ang araw na yon, 1 linggo ng hapon. Naririnig ko sa aking isipan ang tunog ng pagdating ng taxi. Malamang mabigat ang mga bagahe. Alam ko ang kilos na iyon, ang pagbabalik na may kasamang pag-aakalang lahat ay nasa ayos pa rin. Na-imagine ko si Ricky, siguro'y nakasuot ng magarang damit. Ang kanyang sunglasses ay nakapatong sa kanyang ulo, yung kanyang pagngisi na parang sigurado sa sarili, na galing sa ilang linggong luho. Kasunod niya ang kanyang asawa, hila ang isang designer bag na alam kong napunta rin sa aking credit card. Si Clara naman, marahil ay darating sa hiwalay na sasakyan kasama ang mga anak niya.
Mahigpit na nakahawak sa cellphone, ang kanyang mahina at walang pakialam na halakhak ay maririnig na kahit sa malayo. Pareho silang mukhang kaakit-akit. Balat nila ay medyo kayumanggi pa mula sa araw. Mukhang mga bagong dating mula sa isang mahabang pahinga. Puno ng mga kwento tungkol sa kanilang mga pakikipagsapalaran. Naglalakad sila papunta sa aking dating bahay. Hinihila ang kanilang mga maleta. Inaasahan ang parehong tahanan na kanilang iniwan. Ang pintong bubuksan nila gamit ang kanilang susi na parang wala lang nangyari. Tapos, dumating ang unang aberya, yung unang pagkadapa nila. Nakita ko sa aking isipan si Rique na kinuha ang kanyang susi. Sinubukan niyang ipasok sa kandado. At wala. Walang nangyari. Nagsalubong ang kanyang mga kilay. Sinubukan niya ulit. Mas hinigpitan niya ang pagpihit. Pero wala pa rin. "Clara!" tawag niya sa kanyang kapatid. Ang boses niya, nararamdaman ko ang pagkairita na nagsisimula ng sumingit. "Pinalitan mo ba ang kandado dahil sa kung anong dahilan?" Tumingin lang sa kanya si Clara, naguguluhan. "Bakit ko naman gagawin iyon? Subukan ko nga." At gaya ng kay Rique, nabigurin ang susi niya. Isa-isa silang sumubok, habang mas lalo silang naiirita, habang mas lalo silang nagiging desperado. Yung mga bata, nagsimulang magreklamo. Hinihila ang damit ng kanilang mga magulang. Si Rique, nagmura habang nanginginig ang hawakan ng pinto. Parang ang pinto mismo ang may utang sa kanya. Matagal na rin ang lumipas mula nang mangyari ang paghahanap na iyon. Ang paghahanap nila sa akin. Dumalaw sila muli, ilang linggo pagkatapos ng insidente sa dating bahay. Nahanap nila ako rito sa aking maliit na cottage, sa aking bagong tahanan. Muli, narinig ko ang pagdating ng sasakyan sa labas. Hindi na taxi. Isang mas magandang sasakyan na ngayon. Narinig ko ang mga yabag, ang pagkatok sa aking pinto. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi ako nagmadali. Umupo lang ako. Uminom ng aking tsaa. Hinayaan kong tumunog ang telepono sa aking bulsa. Hindi ko ito sinagot. Gusto kong maramdaman nila ang paghihintay. Ang paghihintay na marahil ay naramdaman ko noon. Nang sa wakas ay nagpasya kong buksan ang pinto, naroon sila. Si Rique, si Clara. Ang kanilang mga mukha ay nagpapakita ng pagod, ng pangamba. At sa likod nila, ang kanilang mga anak, mga apo ko. Hindi ko sila tinaboy. Hindi ko sila sinigawan, pinapasok ko sila. Hinayaan kong maupo sa aking maliit na sala. Ang katahimikan ang unang bumalot sa amin. Hindi ang dating katahimikan ng hindi pagkakaunawaan, kundi ang katahimikan ng pagkilala. "Ma'am," sabi ni Rique, ang kanyang tinig ay nanginginig. Paano nangyari ang lahat ng ito?" "Sinabi ko na sa inyo sa sulat," sabi ko, ang aking tinig ay kalmado. "Nawala na ako at kasama noon ang lahat ng dapat sana ay sa inyo." "Pero, ang mana?" tanong ni Clara. Ang kanyang boses ay puno ng pag-asa na sana'y may natira pa para sa kanila. "Yung sinabi niyo sa sulat, yung testamento." Ngumiti ako ng bahagya. Isang ngiting may halong panghihinayang. "Ang mana ninyo ay ang aral na natutunan ninyo, ang aral ng pagpapahalaga sa pamilya. Ang aral ng paggalang. Hindi ko ibinigay sa kanila ang pera. Ang perang iyon ay napunta na sa mga organisasyong nangangailangan. Mga bata na tulad ko noon, nangangailangan ng tulong. Mga matatanda na tulad ko ngayon, nangangailangan ng pangalagaan. Ang kanilang kasakiman ay hindi na magiging daan para sa kanilang kaginhawahan. Ang bahay, sabi ko, ay naibenta ko na. Ang mga gamit, ang karamihan ay naibenta ko na rin para sa aking pangangailangan dito, para sa aking kapayapaan. Nakita ko ang pagkalito sa kanilang mga mata, ang pagkadismaya. Siguro, pati ang pagsisisi. "Ma'am," sabi ni Rique, ang kanyang tinig ay halos pabulong na. "Patawarin niyo po kami." "Patawarin?" sabi ko. "Patawarin ang mga kasalanan ay isang bagay. Pero ang pagpapatawad sa sarili, iyon ang mas mahirap. At iyon ang kailangan ninyong gawin. Hindi ako ang humuhusga. Ang inyong mga kilos ang humuhusga. Pero sa kabila ng lahat ng sakit na ibinigay nila,
mayroon pa rin akong pagnanais na makita silang magbago, na makita silang maging mas mabuting tao, mas mabuting mga magulang sa kanilang mga anak. Hindi ako galit, sabi ko. Pagod na lang, pagod na sa paghihintay, pagod na sa pagbibigay ng walang kapalit. Ang aking maliit na cottage, ito ang aking bagong mundo. Dito, natagpuan ko ang kapayapaan, ang pagtanggap, ang pagmamahal sa sarili. Ang mga kapitbahay ko, sila ang aking bagong pamilya. Sila ang tumitingin sa akin, sila ang nakikinig sa aking mga kwento. At sa mga apo ko, sa mga apo ng kapitbahay, nakikita ko ang mga batang may malinis na puso, ang mga batang marunong makinig, ang mga batang alam ang halaga ng pagmamahal. Ang sakit, hindi ito mawawala ng lubusan. May mga gabing gigising pa rin ako at iisipin kung tama ba ang desisyon ko? Kung masyado ba akong naging malupit? Pero pagkatapos, naalala ko ang aking sarili, naalala ko ang aking pagdurusa, at alam kong ginawa ko ang tama para sa akin. Hindi madali ang tumanda. Hindi lang ito tungkol sa mga sakit sa katawan. Ito ay tungkol din sa bigat ng pagkabigo. Lalo na kung ito ay nanggagaling sa mga taong pinakamamahal mo. Pero ang magandang balita, ang magandang aral na natutunan ko, ay pwede mong ibaba ang bigat na iyon. Pwede kang bumangon, pwede kang lumaya. Ang pagbabago ng kandado, ang pagbebenta ng sasakyan, ang pag-alis sa bahay, lahat iyon ay mga hakbang. Mga hakbang tungo sa pagkilala na ang pamilya ay hindi lang dugo. Ito ay pagmamahal, respeto, at presensya. Kung wala ang mga iyon, mga estranghero lang sila na may kaparehong apelyido. Narito ako ngayon sa aking maliit na cottage, nakikinig sa dagat, naglalakad sa dalampasigan. Nakikipaglaro sa mga bata at sa bawat ngiti nila, sa bawat halakhak nila, nararamdaman ko ang pagmamahal. Ang pagmamahal na hindi ko nakuha noon. Ang pagmamahal na karapat-dapat sa akin. Kung ikaw naman ay nakaramdam ng ganito, na parang binaliwala, na parang hindi pinahalagahan ang iyong sakripisyo. Tandaan mo ito, may karapatan kang lumayo, may karapatan kang piliin ang iyong kapayapaan, ang iyong dangal, ang iyong paggalang sa sarili. Ginugol ko ang 75 taon ng aking buhay sa paghihintay. Paghihintay na sana'y bumalik ang pagmamahal na ibinigay ko. Hindi ito nangyari, at okay lang iyon, dahil natuto na akong tumigil sa paghihintay. Ngayon, gumigising ako sa tunog ng dagat, sa init ng araw sa aking mukha, sa kagalakan na ang aking buhay ay akin na muli. At iyon ang pinakamahalagang kayamanan. Mas mahalaga pa kaysa sa kahit anong mana. Mas mahalaga pa kaysa sa anumang pagkilala mula sa mga taong hindi naman ako pinahalagahan. Kaya naman, kapag isinara ko ang aking mga mata ngayong gabi, habang naririnig ang mga alon, sasabihin ko sa aking sarili, salamat. Salamat sa aking sarili. Dahil sa wakas, pinili kong lumakad palayo. Pinili kong lumaya. Pinili kong tandaan na ako ay higit pa sa kanilang pagpapabaya. At siguro, sasabihin ko rin ito sa inyo. Kahit nasaan man kayo, kahit sino pa kayo, huwag kayong maghintay ng matagal tulad ko. Ang inyong kapayapaan ay naghihintay. Puntahan ninyo ito. Kunin ninyo ito.